Eto po, isang taon na pong nasa The Hague si PRRD at nakakalungkot man, yung matanda ay ginawa ng lahat para sa bayan natin tapos trinaydor pa siya nitong si Bongbong Marcos. Bagamat ganun man, ito kumakalat ito yung mga sabi-sabi. Kaya nga, tanong ko sa inyo, nadinig nyo na rin ba ito? Dahil nakarating sa akin, hindi po natin alam kung ito ay totoo pero malaki ang tsansa di umano na makalaya na si PRRD. Sana tama yung nakarating na balita sa atin at kung nakarating man sa inyo, magpatuloy tayong umasa at huwag tayong mawawala ng pag-asa sa pangyayaring ito. Isang taon na mula nang maganap ito sa loob ng isang eroplano sa NAIA. Warrant over it. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na galing noon sa Hong Kong. Inaresto dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap ang isang dating Pangulo ng Pilipinas sa ICC Pre-Trial Chamber noong March 14, 2025. Ang Rodrigo Roa Duterte. Isang taon matapos maaresto si Duterte, nagsama-sama ang mga taga-suporta niya sa isang misa sa Davao City at ipinagdasal ang ligtas na pagpapauwi sa dating Pangulo. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity. Ako, sakto yung sinabi ni BP Sara. Alam nyo, hindi namin nasasabi to dahil kami makaduterte. Kung just in case may mangyari dito, mangyari ito kay Bongbong Marcos, itaga nyo sa bato. Tandaan nyo tong sasabihin ko rito. Hindi rin ako papayag. Sasabihin ko mali din yun. Bakit nyo diyan iimbestigahan? Dito nangyari. Filipino citizen. Dapat Pilipino ang mag-iimbestiga. Pilipino court ang may jurisdiction. Yun po ang issue dito. Hindi issue dito kung Duterte yan o Bongbong Marcos. Kaya baka sasabihin nyo, bias ako. Hindi po ako bias. Kahit kanino po. Yan lang naman ang hinihingi. Kung may kailangan panagutan si PRRD, panagutan ni PRRD dito. Hindi doon. May punto po talaga. Sakto yung sinasabi ni BP Sara. Kaya po yung nangyari na yan ay lehitimong kidnapping yan. At ako, nagre-request ako sa iyo, BP Sara, panagutin mo ang mga taong involved dito. Kasi hindi po pwede na hindi matuturuan ng leksyon yan dahil magpapaulit-ulit po yan. Tuwing kalaban sa politika, ipadadala sa ibang bansa. Hindi na po iiral ang due process sa Pilipinas. Yan po ay nagmimistulang martial law. Hindi mo na pahaharapin sa korte. I-airport to airport mo lang. Parang nangyari kay Ninoy Aquino. Meron talagang trend itong Marcos patungkol sa airport. Si Ninoy Aquino pinatay sa airport. So from ibang bansa, dinala si Ninoy Aquino sa kabilang buhay. Ganyan din ang ginawa kay PRRD. Galing sa ibang bansa, tapos dinala diretso sa The Hague from the Philippines. Para hindi ito maulit, BP Sara, request ng taong bayan. It's not because of your father, it's because we deserve it. Soberanya ng Pilipinas. Panagutin mo lahat ng involved dito. Hindi lang yung mismong nagdala, kung hindi sino ang kasangkot dito. Na walang basehan at walang maayos na witnesses. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi sila titigil sa paghiling sa ICC ng pansamantalang paglaya ng kanyang ama. Every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Inalala rin ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pag-aresto sa ama. Paraan nila sa kanila, ito ang araw kung kailan kinuha si Duterte sa kanyang mga anak at apo at kung kailan ipinahiya umano ang dating Pangulo sa buong mundo. Ang iba pang taga-suporta ng dating Pangulo sa Korte Suprema sa Maynila nagtungo. Sigaw nila, desisyonan na ang habeas corpus petition ng mga anak ni Duterte na humihiling na utusan ng gobyerno na pauwiin ang kanilang ama. Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Kami lahat, lalo na ako.
Pilipinas to. Dapat hindi nga dinala dun si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inalala rin ni Senator Ako ito lang sa akin. Dapat talaga kumilos na ang Supreme Court dito. So dinala na po ito, 1 taon na. And pagkakaalam ko ito, this is not the first time na kinalampag ang Supreme Court. Kaya nga umuugong yung usapin na malapit nang makauwi si PRRD. Dahil ako naniniwala ako, bagamat minsan nakakasama ng loob na parang tila ang bagal kumilos ng Supreme Court. Pero pag patuloy nakakalampagin ng Supreme Court, ang Supreme Court po, ang sa tingin ko, ay nananatiling hindi bias. They will decide base sa batas. At very confident ang taong bayan. Kaya nga umuugong etong malapit na makauwi si PRRD. Pag batas ang pag-uusapan at hindi politika, makakauwi si PRRD. I-produce yung habeas corpus, produce si PRRD dito sa Pilipinas, hingin po ito ng Supreme Court. Ngayon, kung papayag si Bongbong Marcos or hindi, saka na natin pag-usapan yun. Ang importante, dapat desisyonan ito ng Supreme Court. Alam naman natin dahil may issue si Bongbong Marcos na hindi sumusunod sa korte. Remember, apakalaki ng utang niya sa estate tax. Final and executory po yun. Dinesisyonan na ng Supreme Court. Bilyon po iyon. Bakit ko alam? Dinidiscuss ko po yun nung campaign period. Hindi po yun desisyon ng mga Duterte. Desisyon po ng korte yun. Hindi bayad na estate tax. Ngayon, hindi na pa nag-uusapan. Muli po, kinakalampag ang Supreme Court. Mag-decide na kayo ng naaayon sa makatao at higit sa lahat sa batas. Walang pinapanigan. Hindi po namin hihilingin. Kung gusto ninyong panigan ang mga Aquino, okay lang, so be it. Ang sa atin lang, walang kulay, sundin ang batas. Sigurado, mapapauwi si PRRD. Bongo ang pag-aresto kay Duterte sa isang privileged speech sa Senado. Si Go ay isa sa mga inaakusahan sa ICC na co-perpetrator umano ni Duterte. We must ensure that what happened to former President Duterte should never happen again to anyone, no Filipino, regardless of position, influence, or political affiliation. Tama yung sinasabi ni Bongo. Yan yung sinasabi natin na dapat panagutin ni BP Sara pag upo niya. Dahil kung hindi, magpapaulit-ulit yan. Once and for all, itigil na natin na namimigay ng kababayan nating kalaban sa politika sa ibang bansa. Tigilan na natin yung nananamantala dyan sa airport. Dyan na nagpupunta yung patayan sa airport. Dyan nagsisimula yung kidnapping sa airport. Should ever feel that the legal processes meant to protect our people can be set aside or disregarded. Nagdaos din ng misa at programa ang Wag na itong mga ito. Tingnan nyo po ito. Tingnan nyo po itong post ni Greco Bellica. Shinare niya yung post ni Bongbong Marcos noong 2016. Sabi niya, salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rody Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Ikaw, iniwan mo si PRRD. Ganyan po katraidor yung Bongbong Marcos. Kaya kayo na nasa side niya, napakadelikado nung ginagawa ng Dilawan. Yung kain-suka sila. It's only a matter of time. Hindi po tanungan dito kung mangyayari o hindi. Ito ay mangyayari at mangyayari. Na ang Dilawan at Pula, pag nagkainan sila ng suka nila, sila mag-aaway din in the future. Bakit? Traidor yan si Bongbong Marcos. Sa kanya, nanggaling matalik na kaibigan. Tanungin ko kayo, meron na ba kayong pinakidnap na matalik na kaibigan? Anong klase kang kaibigan? Anong klase kang matalik na kaibigan kung nagpapakidnap ka? Kaya ayoko yung mga ganito Yung, ay mahal ko yan, gusto ko yan, ay matalik na kaibigan ko yan. Puro feelings. Depende sa gamit. Pag tapos na yung gamit at balagit ka na at nasasapawan ka na, uso yan sa magkakaibigan. Pag nasasapawan, negatibo lumalabas. Eto lang, hindi lang negatibo. Illegal pa ang ginawa. Isa pa po ito na dahilan kaya ako'y naniniwala. Hindi na rin magtatagal makakalaya na rin si PRRD. Kasi alam mo, itong si PRRD, pinalibing yung tatay ni Bongbong Marcos sa libingan ng bayani. Ang tagal po niyan. Ilang presidente na po ang dumating, ang dumaan. Walang pumayag na ipalibing si Marcos Sr. sa libingan ng bayani. Pero si PRRD ginawa niya ng paraan. Tapos, gaganyanin ni Bongbong Marcos. Ako naniniwala sa hustisya ng langit. Na pag yung gumawa sa'yo ng mabuti, sinuklian mo ng pangit. Grabe. Grabe ang sumpa at problemang kakaharapin mo. Mag-iingat po tayo Ito ay paalala lang sa ating mga kaibigan, sa ating mga manonood. Na pagka merong mga tumulong sa atin at ginawan tayo ng maganda,
we make sure na susuklian natin ng kabutihan, hindi kasamaan. Dahil hindi napanig sa'yo ang langit, hindi napanig ang Diyos sa'yo. Pag yung gumawa sa atin ng kabutihan ay sinuklian natin ng kasamaan, it will only take a matter of time bago ka singilin ng kalokohan mo. Ingat po. Ayaan po si Bongbong Marcos. At hindi ko alam hanggang kailan siya tatagal sa power. Reckoning will come soon. Sisingilin siya. Lahat po tayo makakapanood niyan kung kailan sisingilin ng tadhana itong mga Marcos. I'm excited.